magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-diliin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. So, yun po yung baliteksto natin ngayon. Dito sa amplified version, sinasuggest ko po kung meron kayong mga Bible na dapat meron kayo, ay ang isa rito dapat yung amplified version, no? English nga lang ito, pero naintindihan naman, no? Mabuti nga mga Pilipino, kaya nila magsalita ng maraming dialects eh. Ngayon, sabi niya rito sa amplified version, sa verse 3, sabi niya, take your share of the hardships and suffering, no, which you are called to endure. Tingnan po natin yung mga words na ginamit dito. Ang sabi niya gano'n, take your share, makihati ka. Saan? Sa hardships and suffering. No, ano na nga ba yung pinag-usapan natin kahapon? Konting review. Sabi yung apat na klase ng bautismo sa Bible. 1, bautismo sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, lulubog ka, isasali ka, i-integrate ka, magiging bahagi ka, magiging part ka ng katawan ni Kristo. So yung kapag na-born again ka, nabaptize ka sa katawan niya, no? Number 2, yung bautismo sa tubig. Ilulubog ka sa tubig, no? Hindi ka bibisikan ng tubig. Number 3, yung babautismo ka sa apoy, no? Alam niyo ba, nakalagay sa Bible na nung nabaptize sa Holy Spirit yung 120 kasama si Mama Mary doon sa Book of Acts, meron sila nakitang apoy dito, no? Ay ibig sabihin, yun lang nakita nila, kasi yung kumbaga sa kandila, yung dulo lang ang nakita rito sa taas. Pero ang totoo nun, yung buong katawan nila nababalot ang apoy. At ang nakita lang, yung ibabaw lang, maliit na apoy na lang yun. Kasi balot sila ng apoy. Yun ang ibig sabihin na ilulubog ka sa apoy ng Espiritu Santo, ibabaptize ka niya sa Holy Spirit. No, ang purpose po ng baptism ng Holy Spirit ay para makapaglingkod ka. Sinabi ng Panginoon noon sa atin na, sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan, pero hintayin niyo muna ang pagbaba ng Espiritu Santo, no? Kumbaga, follow the anointing. Hintayin niyo bumaba muna ang anointing sa inyo bago kayo humayo. Yun ang sinasabi niya. Alam niyo ba, pagkatapos nilang mabaptize sa Holy Spirit, wala nag-aral ng Bible school, Wala nag-aral ng Bible school. Pagkatapos nilang mabaptize sa Holy Spirit, lumabas sila sa pintuan. Yun na, nag-start na yung ministry nila. Sermon kagad. Ilan ang naligtas? 3,000 kagad. No? Walang yan. Walang Bible school yan. Walang okay po. So, isang sermon lang. Gumaling nga mag-sermon si Pedro. Kasi nabaptize siya ng Holy Spirit. Kaya nga, huwag kang mag-a-attempt na mag-ministry hanggat hindi ka baptize sa Holy Spirit. Ibabalot ka niya sa apoy niya. No, yun yung pangatlong bautismo. At yung pangapat, yung bautismo sa suffering. Ibig sabihin, masasama ka, makakahati ka, makaka-join ka, magkakaroon ka ng share ng suffering kasi Kristiyano ka. At itong suffering na to, hindi ito yung suffering dahilan sa hindi ito suffering yung sa sakit o kaya yung sa kahirapan. No, niligtas nga tayo ng Diyos sa sakit So, ba't ka magsasuffer sa sakit? Niligtas nga tayo ng Diyos sa kahirapan. Alam niyo ba, nakalagay sa Bible, si Jesus naging mahirap para tayo maging mayaman. No? At ang iisingit ko lang ito, ang susi po para makaalis tayo sa kahirapan ay ang pagbibigay. Yung tikom na kamay, wala nga lalabas pero wala rin papasok. Napaka no? Kumbaga parang kung gusto mong sumagana, ang susi po ron magbigay at kay bibigyan. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit maraming mahirap na Kristiyano kasi nga madamot, no? Madali naman makita yung yung kung sino yung mga madamot. Tingnan niyo yung kanilang face, no? Tinutubuan ng tuka ng uwak. No? Okay. So,
walang matutulog sana, no, dahil ito yung time na ano, na masarap matulog eh. Pero okay po. So yung pangapat po ay bautismo sa suffering. Ibig sabihin dadaan ka talaga sa suffering. Ngayon kung hindi ka nagsasuffer, hindi ka nahihirapan, hindi ka pinapersecute, hindi ka inaalipusta, hindi ka pinipigilan. Ano pa ba yan? Hindi ka pinapagalitan dahil born again ka na. Basta hindi ka kinokontra ng mundo, baka kasali ka sa kanila at kakampi mo sila, no? Kasi ang sabi po ng Biblia, ang sino mang gustong sumunod kay Jesus ay magsasuffer ng persecution. Hindi pwede. Talagang kasama na ata talaga yan, no? Hindi ata, talagang kasama na. Tapos sabi niya gano'n, take your share, no? Take your share of the hardships and suffering which you are called as a good soldier of Christ Jesus. Ngayon, ito po, dito sa Amplified, itong pagkatawag sa iyo halimbawa, sabihin natin, may mga sabihin natin ang gugulo riyan, may lasing na ng gugulo. No? Sino sa inyo, gusto kong makita yung mga kamay niyo dahil di ko kayo marinig eh. Sino sa inyo kapag ka mayroong mga nanggugulo na lasing diyan sa tapat niyo ng bahay niyo, no? Sino sa inyo ang tatawag ng sabihin natin, sino sa inyo lasing lang ito na nanggugulo na yung nag-iingay lang, no? Hindi naman siya papatay. Kumbaga nagwawala lang siya, nag-iingay-ingay lang. Sino sa inyo ang tatawag ng United Nation Army? Ibig sabihin, yung army ng buong mundo para mapigilan yung lasing na yun. Yung United Nation soldier, United Nation, kumbaga buong mundo ito na tatawagan natin para pigilan yung lasing. Sino sa inyo? Taas ang kamay. Hindi ko nakikita iba. Yung iba lang nakikita ko. So, parang wala akong nakikita nagtataas ng kamay. O sige. Sino sa inyo ang tatawag ng barangay? Para mapigilan yung nag-iingay na yun. O yan. Pati ako nakataas. Hindi ko tatawagin United Nation Army. Bakit? Lasing lang yan eh. No? Paano kung sabihin natin, merong hold-upper dyan na nakikipag-away dahil nahuli siya nung hino-hold up niya, nagkahilahan sila ng bag. Ngayon, sino sa inyo ang tatawag ng Armed Forces of the Philippines para pigilan yung hold-upper na yun? Armed Forces of the Philippines, yung talaga nakapatig siya mula ulo, no? Meron pa siyang meron pa siya yung yung see in the dark, yung yung infrared na tapos naka-arma light siya, tapos nakapatig siya. Hold-upper lang yan Sino sa inyo ang tatawag ng Armed Forces of the Philippines para pigilan lang yung hold-upper na yun? Okay. Sino sa inyo ang tatawag sa pulis? No, ako din. So pare-pares tayo, no? Okay. Alam niyo ba yung Navy SEALs? Yung Navy SEALs sa Amerika ito. Sila yung mga eksperto sa mga terorista. Sabihin natin, may mga terorista na sabihin natin yung tulad yung sa Marawi, yung nagkaroon ng yung siege doon, yung parang sinakop ng mga rebelde yung isang probinsya, yung sa Marawi. Okay, tatanungin ko po sa inyo. Para mapuksa yung army na yun ng mga rebelde, para mapigilan yun, sino tatawag sa inyo ng barangay? Mga terorista na to, mga na to, yung sinasakop na nila yung probinsya. Ngayon, para mapigilan yan, sino sa inyo ang tatawag sa barangay? Tapos nakita niyo ba yun, kung natatandaan niyo yung Marawi, alam niyo mga naka-arma light yan no? Tapos yung mga bala nila nakalagay dito, tapos yung iba meron pa mga disabog na na mga. Ngayon, sino sa inyo tatawag doon sa barangay para pigilan yun? Tapos yung barangay, ang sandata nila batuta lang.
Sino sa inyo ang tatawag ng barangay para mapigilan yung pagsakop ng mga rebelding taong yun? Okay, wala. Bakit? Kaya ba ng barangay yun? Hindi. Hindi kaya ng barangay yun. Sipin mo, may mga Armalite yung mga yun, tapos yung barangay, no? Lasing pa ata, saka lang pupunta doon sa may daladalang batuta, no? Hindi pa nakakalapit yung barangay sa kanila, patay na yung barangay na yun, no, yung tanod na yun. Bakit? Kasi hindi yung dinesign para puksain yung mga rebelding sundalo na yun. Ang lalaki ng ang lalakas ng mga armas nila. Alam niyo, naririnig ko po yung mga kakilala ko ng mga sundalo nagkukwento na nakikipaglaban sila. Alam niyo, yung bala daw ng na dumadaan sa kanila, tumutunog daw habang dumadaan sa sa gilid ng mukha nila. May tunog daw yung bala nakakatakot. Ngayon, paano kung sabihin natin sinakop na tayo ng China, sino tatawagin mo? Ghostbusters? Who you gonna call? Parang ganun. Paano pag sinakop na tayo, in-invade na tayo ng China, tatawag ka ba ng barangay? Tatawag ka ba ng pulis? Hindi na kaya ng barangay yan. Hindi na kaya ng yung pulis na ang lalaki ng tiyan, nakala mo mga 10 months, 10 years na buntis, no? Yun ba yung tatawagin mo? Hindi. Alam nyo, kapag malala na yung sitwasyon, dapat makapangyarihan na o malakas na yung tatawagin mo. Ngayon, ang sinasabi po rito, ng Biblia, ang sabi niya rito, take your share of the hardships and sufferings. Kailangan malakas ka, matibay ka, at sanay ka sa hirap. No? Nasabi niya, which you are called, na tinawag ka. Ito yung pagkatawag sa iyo. Dapat sanay ka, tinawag ka, na sanay sa hirap. At sabi niya ganoon, called to endure, na kaya mo magtiis. Bakit? Kasi sabi niya, as a good soldier. Pero sa gitna ng good at saka soldier, ang nakalagay dito sa Amplified Version, first class na sundalo. Hindi ka barangay, hindi tanod ang pagkatawag sa iyo, kundi first class na sundalo. Ibig sabihin, pangmalakihan na itong laban. Hindi ka tinawag na yung puputsugin, yung pulis patola. Hindi. Ang nakalagay dito, tinawag ka na first class. Ayan dito sa Amplified Version, ang ibig sabihin pala nung mabuting kawal ni Jesus, hindi kawal lang, hindi sundalo lang, hindi pulis patola, hindi ka tanod, at hindi ka boy scout. Naka-short ka pa, susugod ka rin, tapos ang dala mo baril, yung goma, alam niyo yung goma na di ganun? O kaya, ano ba yung tawag sa ganun, nagawa niyo ba yung bata kayo, yung ganun, yung papel na binibilot, pagkatapos igaganon? Hindi ka tinawag sa ganun. Ang sabi dito, tinawag ka as first class. Ano ibig sabihin nito? Sa mata ng Diyos, mas makapangyarihan ka kaysa sa mga Navy SEALs. Navy SEALs. Isulat nyo nga yan, Navy SEALs. Pag-usapan natin ng kaunti itong Navy SEALs na ito. Gusto ko mag-research po kayo kung anong ibig sabihin nito, Navy SEALs. Pero pagkatapos natin dito, hindi ko mababanggit lahat pero alam niyo, isa sa pinakamahirap na training na dadaanan ng isang elite o ng first class na sundalo ng Amerika ay yung training ng Navy SEALs. Navy SEALs. Okay, SEALs lang. SEAL. S-E-A-L. May S yun kung marami kayo. Ngayon, dito sa training ng Navy SEALs, ito po, kung di po ako nagkakamali, kung di nila binago ito, kasi nakita ko yung documentary, paanong i-train ito, padadaanin sila sa bundok, tapos yung, ano bang tawag yung may tali rito, tapos may nakatali rito, tapos yung dulo ng tali nandito, tapos dadaan silang ganun. Hindi sila yung magpapaguskus, kundi yung kamay. Ano bang tawag yung sa ganun, yung gustong-gusto na hindi ko alam kung meron ito sa sa PICC o yung sa Star City, ganun yung basta may tawag sa ganun yung andito ka tapos magpapaguskus ka papunta ron, isang training ng Navy, dadaan sila sa bundok, dadaan sila doon sa mga burol, gagapang sila
sa ano sa putikan, tapos nasa ibabaw nila yung barbed wire at hawak-hawak nila yung baril nila. Ngayon, 5 araw yan na talagang pahirapan na training nila. At ito, yung mula rito, yan, nakikita sa screen naman, ano, mula riyan, pupunta sila ron, hindi yung magpapagusgus lang, hindi yung may gulong dito, tapos parang may ganun, hindi yun, kundi yung kamay nila. Tapos ito, aakyat sila sa ano, sa isang dingding na gamit lang ang kamay, hindi kasama ang paa. So dapat malalakas yung dito mo. At ilang beses nilang gagawin yan na pag ganyan, pag anong ganon, talagang testing ng endurance. No? 5 araw yan na dadaanan nila yan, tapos yung iba hindi pa kakainin, at kung ano lang ang meron dyan, yun lang ang kakainin nila. At sa loob ng 5 araw, gagawin nila yan, pakinggan nyo mabuti, nang hindi natutulog. Narinig nyo po yun, tama yung pagkarinig nyo, walang tulog. Kasi tinetesting ka ngayon. Kung yung mga sundalong yun sa pisikalan, talagang hinahanapan na ng kailangan yung physical strength nila talagang matibay. Hindi lang yung physical strength, kundi pati isulat nyo yung mga sinasabi ko po, yung willpower nila na makapasa dun sa testing. Yung willpower nila. Kailangan mas malakas yung willpower nila kaysa doon sa physical nila. Ayun ang pagkatawag ng mga Navy SEALs, no? Alam niyo, ang nangyayari, ulitin ko po ito, no? Isulat niyo lang, gusto ko po kasing tandaan niyo, yung willpower nila kailangan mas malakas kaysa sa physical nila. Kasi yung willpower nila ang magdedetermina kung makakapasa sila rito o hindi. Tapos ito pa, kung ano na lang makain mo riyan, minsan walang pagkain, 1-2 araw walang pagkain, tapos aakyat ka nung may tali naman, may rope naman na nakalagay doon sa hanggang mga 3rd floor siguro yun, 3-story na building yun, na puno yun, na aakyatin mo, kamay lang gagamitin mo, bubuhatin mo yung bigat mo, at ilang araw yan na dadaanan nila na walang tulog, bawal matulog. Ngayon pa lang nakikinita ko na kung sino yung tatagal sa gera Bakit? Kasi nakikinita ko na kung sino hindi tatagal sa gera kasi sa panalangin tulog. Yan ang dahilan kung bakit nakakalusot ang kaaway, dahil tulog. Kung yun ang yun ang training, yun ang quality, yun ang level ng training ng mga Navy SEALs. Kasi ang pinaghahandaan nila mga terorista no? Sila yung pinaghahandaan nila yung gustong magpasabog ng nuclear bomb. Sila yung pipigil doon sa pwedeng pumatay na milyon ang papatayin ng nuclear bomb. Sila yung mga naka-assign na kumontra doon. Yung katulad yung mga puwersa ng nila Bin Laden, hindi ko matandaan kung ano yung pelikula na na doon sa Afghanistan Pero ang point ko po rito, isipin mo to, ilang beses nilang gagawin yan sa loob ng ilang araw na walang pagkain at walang tulog. May mga tao po, may mga Kristiyano na hindi makakapasa rito. Bakit? Kasi sa prayer pa lang, tulog na. Nakain yan Nakain yan. Kaya nga sinasabi ko po, yung nabanggit ko kahapon, hindi lahat papasa. Pero huwag kang pumayag. No? Huwag kang pumayag. Kung merong hindi makapasa, sabihin mo, huwag naman ako. Hindi ako papayag na isa ako sa hindi papasa. No? Kasi kung yung training ng Navy SEALs ganun kahirap. Kasi sila yung unang pinadadala. Alam niyo ba bago magkagera sa halimbawa yung Afghanistan, yung bago magkagera doon, bago pa i-announce ng gobyerno na makikipaggera sila roon, itong mga taong ito nandun na. Pinauna na ng gobyerno ng Amerika.
Bakit? Kasi yung kalaban nila, pinakamalakas din. Kaya dapat ang itapat mo ay yung pinakamalakas mo at mas malakas doon sa kalaban mo. Ngayon, ang sinasabi niya rito, no, ang bawat Kristiyano na sumasama sa sandatahang kawal ng Diyos, yung army of God, yung bawat Kristiyano na sasali sa army of God, yung God's army, sabi niya, nakalagay dito, as a good first class soldier of Christ Jesus. Ang pagkatawag sa iyo, first class. Hindi ka pipitsuging tanod. Hindi ka pulis patola. Hindi ganyan ang pagka-training na gustong ipadaan sa iyo ng Diyos. Ang nire-require niya ay first class. Basahin niyo po doon sa Amplified Version. Talagang pinalawak ng Amplified dito. In-amplify niya. Yung maliit na bulong mo ay naririnig ng lahat kasi dumadaan sa amplifier. At ang ine-expect ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang design ng Diyos ay maging first class na sundalo ka niya. Kaya hindi po pwede tutulog-tulog sa prayer. At saka yung tatampo-tampo. Kailangan matibay ka. Yung kumbaga parang unfair na ata ito. Hindi. You need to survive. And you need to endure. Napagalitan ka lang ng pastor, uwi na ako kay mama. Tapos ang panakot mo, marami namang simbahan ro yan. Hindi lang naman ito, alis na lang ako. Hello? Yung dinadaanan natin dito sa church, yung dinadaanan mo sa pastor mo, yung dinadaanan mo sa mga kapatiran mo, yung dinadaanan mo na pagsubok ng Panginoon, at yung dinadaanan mo pakikipaglaban kay Satanas ay part ng proseso na kailangan mong mapagtagumpayan, na pagkatapos ng lahat, mahal mo pa rin sila. Wala kang kinikimkim at wala kang planong gumanti ng pagdating ng araw. Sasagasaan ko yung pusa niyo. Walang ganun. Walang kimkim, walang sama ng loob na pagkatapos ng prosesong ito, mahal mo pa rin sila. At nakatagal ka. Kasi ang isang problema ko po, hindi lang ako may problema, pati Diyos problema niya. Dito sa Rema, marami pong yung nagsuko ng buhay, ang problema hindi makatagal, nawawala. May mga taong hindi mo makanti, hindi mo masita, hindi mo mapagalitan. Kasi pagka sinita mo, mas marunong pa sa'yo. Alam niyo ibig sabihin yung humble, yung humility, yung humble ka lang? No? Anong kulay ng damit ko? Hindi ba itim? Ito? Ngayon, pag may nagsabi sa akin mas mataas, sabing gano'n, kulay-pulay ang damit mo ha. Gano'n po ba? Sige po. Humble ka na lang. Kung yun po ang nakikita nyo, sige po. Kasi ang Diyos hindi bulag. Alam niyo yung talagang kulay niya. At ang tinitingnan niya, hindi yung makikipagtalo ka. Hindi, mapapatunayan ko sa iyo, pastor, na itim ito. Kahit magsuntukan tayo, pastor. Patutunayan kong kulay itim ito. Sige, makipagsuntukan sa lahat ng mga kasama mo, sa lahat ng worker. Makipagsuntukan ka, lahat. Sige, suntukan kayo lahat. Pagkatapos mong mapatunayan na tama ka, no? At nagsapakan kayo rin, nagkarambulan kayo rin, nagkapatunayan kayo kung sinong tama at mali. Pagkatapos ng lahat na yung alikabok, bumaba na at nakita na ikaw ang champion, no? Ikaw ang nanalo. Pero tingnan mo, lahat ng kasama mo, patay na. Palagay mo, matutuwa ang Diyos. Dahil napatunayan mong tama ka. Hindi ganun ang logic ng Panginoon Yung bang ipaglalaban mo, yung katwira mo. Ang sinahanap ng Panginoon, yung kababaang loob. Natandaan niyo ba yung dalawang nanay na lumapit kay Solomon? Yung sabi niya, namatay yung anak nito, ang ginawa niya, kinuha niya yung anak nitong nanay na to. Pagkatapos nung nag-aagawan sila, sabi ni Solomon, putulin na lang natin. Anong sabi ng tunay na nanay? Mahal na hari, hindi na po. Bigay ko na lang sa kanya. Yun yung kababaang loob. Bakit? Kasi mas mahalaga ang gawain
kaysa sa katwiran mo. May kailangan aminin mo na lang na mali ka para maayos ang lahat, gawin mo. Kasi ang pinakamahalaga, nakikita ng Panginoon, ang pinakamahalaga, yung gawain, hindi nasira. Kung kaya mong sacrifice yung sarili mo para maprotektahan ang gawain, hindi nakakalimutan ng Panginoon yan. Dahil ang hari noong time na yun, si Solomon, hindi bulag. Siya yung matalinong hari noong time na yun, pero ito po, ang pinaglilingkuran natin ay hindi rin bulag ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos. Kanta yun. At alam ng Diyos yung totoo. Kaya alam niya kung kanino niya ibibigay talaga yung reward pagdating ng panahon. Balik tayo rito sa sabi niya gano'n, endure hardships and suffering, which you are called. Wow, nakakatakot ito. Which you are called. Ibig sabihin, tinawag ka na magtiis. Endure. Sabi niya gano'n, hardship which you are called to endure. Tinawag ka na ito ang titiisin mo bilang isang manggagawa ng Panginoon. No? Hindi yung kumbaga parang ako na lang inuutusan, ako na lang ang pinagluluto palagi, tapos ako pa rin yung maghuhugas ng pinggan, tapos ako pa rin yung bakit ka ba reklamo na reklamo? Hindi ba trabaho ang hanap mo? Alam niyo mga kapatid, noong unang panahon ako ang nasa music, lahat yan, malinis yan. No, malinis yung cymbals namin, yung glow ang tawag doon, talagang pakikintabin mo yan, ano pa ba? Yung mga gitara, lilinisan mo yan, pagka nasira, re-repair ko yan. Ay, hallelujah. Wala naman ako sweldo. Abono pa. Pero kasi gawain ng Panginoon to no, gawain ng Panginoon. May kwento nga lang ako sa inyo na yung mabanggit ko lang itong part na to. Nandun po ako sa isang anniversary ng isang simbahan po natin. Ngayon, anniversary, hindi siyempre, may mga handa, may mga gumawa ng juice, gano'n. Ngayon sabi nung isa, pastor, kailangan po ng yelo. Itong pastor na to, nagtitinda ng yelo. Alam mo mga kapatid, biglang sabi niya, ilan ang kailangan? Limang yelo. Alam niyo, yung kabataan nagbayad ng yelo, parang hindi ko matanda kung 5 piso isa o piso, hindi ko na po matanda kasi matagal na. Alam niyo, siningil pa niya yung 5 piso na yelo. Ay kung hindi mo maibigay yung 5 piso yan, duda ako, ibibigay mo yung buhay mo. Ilibre mo na lang, huwag mo nang singilin yung simbahan. 5 piso lang yan. At kung hindi mo maibigay itong 5 pisong yelo sa simbahan mo, pinapastoran mo to, paano mong ibibigay yung buhay mo? Itong pastor po na ito, wala na sa simbahan. No? Hinabol niya yung 5 piso niya. Sinasabi niya rito, tinawag tayo na endure hardship. Sabi pa niya rito, sorry, mali ako. Sabi niya, endure, share your hardships. May letter S, ano yung sabihin nun? Marami, hindi lang isa ang hardships na dadaanan mo, no? Ang hirap nito, tigas tapos sabi niya gano'n, and suffering. Yung suffering dito, isang singular lang, no? Hindi plural. Bakit? Isa lang kasi paghihirap talaga to Tapos ang sabi niya rito, as a good first class. Yan po nakalagay. First class soldier of Jesus Christ. First class. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi ka nag-a-apply na tanod, pipitsugin. Hindi ka nag-a-apply na pulis patola o pulis lang, no? Ang ina-applyan mo yung pwedeng gisingin ng Diyos sa gitna ng kadiliman, pwedeng gisingin ng Diyos sa gitna ng hating gabi, pwedeng gisingin ng Diyos sa gitna ng matinding pagod na nanginginig yung katawan mo, pero gigisingin ka ng Diyos at payag kang mag-pray.
First class ang gusto ng Diyos. Nakakagulat nga kasi ito pala yung plano ng Diyos sa atin, maging first class soldier tayo. Hindi class A, ha? Iba yung class A. Yung ibig sabihin kasi ng class A, imitation yun. Matibay nga lang. Yung iba naman, original. Di mas maganda yung original. Yung class A kasi parang, pwede na yan. Parang gano'n. As a good first class soldier, yun ang pagkakayari dapat sa atin. Na matibay ka. Nasubukan niyo na ba yung sobrang pagod niyo sa bago kayo matulog, hindi kayo makatulog? Nanginginig yung katawan mo na paghiga mong ganun, pagpikit mo, parang grabe, sasabihin mo ganun, hindi ako makatulog sa sobrang pagod. Matindi yung ganun. Tapos kapag ka nakatulog ka na, di syempre ang lalim ng pagkakatulog mo ganyan, biglang gigisingin ka ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan mag-pray. Kaya mo ba yung ganun? Kasi yun ang ina-expect sa'yo ng Diyos. Kasi sabi niya ganun dito, first class ka. At katulad ng mga Navy SEALs, walang tulog eh. Ilang araw nilang dadaanan yung physical na testings na yun. Pagkatapos, walang tulog at walang kain. Yung iba, may darating yung time na pakakainin sila, pero hindi hindi sapat-sapat eh. Alam niyo, kinukwento po ng mga Navy SEALs, may konti silang pahinga, uupo daw yan sa yung sasandal sa puno. Tapos yung parang tulad ito, may hawak akong lalagyan ng cellphone, yung baril nila, hawakan nilang ganyan, nakaupo sila ron nakasandal sila sa puno, gaganon lang ng kaunti, alam niyo, makakatulog na. Tapos hanggang sa mamaya, namalayan nila, nakatulog ko, titingin sa relong ganyan, 4 seconds na pala silang nakatulog. 4 seconds lang yun, ha? Bakit? Kailangan nilang bumawa kasi kailangan ituloy nila yung training, kailangan ituloy nila yung testing. Ito po literal ito, na hinahanapan sila ng ganon, ng gobyerno nila. Ngayon, ang gobyerno natin ay yung Kingdom of God. At hinahanapan tayo ng Diyos na to endure hardships and suffering which you are called. Pagka pumasok ka sa pagiging sundalo ng Diyos, tinawag ka na tiisin, makapasa sa hardships and suffering which you are called to endure. Tulad nito, ito yung gamit ko ngayon tulad nito, ito yung patungan ng cellphone, di ba? Yan, lalagay mo yung cellphone mo rito. Para saan ito? Anong purpose nito? Di magkarga ng cellphone, no? Ano pa ba? May thermos ako rito. Ito, faithful na thermos ko. Ngayon, ilang oras to, kahit na 5 oras o 8 oras yung nilagay mong tubig dito. Kung mainit, mainit pa rin. Kung malamig, malamig pa rin, no? Mura lang sa Lazada to, baka gusto nyo bumili. Ngayon, anong purpose nito, no? Tiisin niya yung init at lamig. Ngayon, anong pagkatawag sa'yo ng Panginoon? Tiisin yung hirap. Kaya huwag ka nagre-reklamo kapag nakakaranas ka na ng hirap sa training. At saka sa actual, lalo na sa actual. Huwag ka nagre-reklamo. Diyan ka tinawag. Kaya kung nakakaranas ka ng hirap sa actual na, huwag ka magreklamo na ganito pala kahirap, uwi na ako kay mama. Ano ka ba? Basta pumasok ka sundalo ng Panginoon, kahit na hindi sa Rema, kahit hindi ka taga-Rema, pag tinawag ka na sundalo ng Panginoon at pumasok ka sa sandatahang kawal ng Panginoon, pag tinawag ka sa army ng Diyos, yung God's army, tinawag kang magtiis. No? Kaya sabi niya gano'n, take your share. Nagwawala na yung aso ko. No? Ayan, tinawag kasi siyang tumahol magugulat ako pag nagniyaw yan. No? Halika
Kaya Abraham, pakilala kita. Okay. So, as a good first-class soldier of Jesus Christ. First class, sabi niya ganun. First class. Yun pala ang aim ng Diyos sa atin. Hindi pipitsugin, hindi pulis patola, hindi tanod lang. Oh, may silbi naman yung mga tanod. Magulo siguro yung mga lugar natin kung ang tanod eh. Pero, ito po eh. Hindi ka tinawag na ganun lang. Na doon ka lang sa maliit na simbahan. No. Bakit? Kasi kapag ka nagsimula ka ng lumuhod, no, pag nagsimula ka ng lumuhod sa prayer, buong mundo, magpupulis ka. Yes. Ganyan kalaki ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At kung hindi ka mapagkatiwalaan doon sa prayer pa lang, na lagi kang tulog na lang sa prayer, tapos mag-expect ka na bakit di ako bine-bless ni Lord, mag-isip-isip ka. Ulitin ko po itong part na to. Kailan ka ba magiging first class soldier na pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos sa buong mundo? Diyan sa maliit na simbahan mo na ilang pulgada lang, no? So, pwede mo nga sukatin ng gano'n. Dahil dito sa kayo ng usong kumbaga parang ano bang tawag dito, sanay tayo sa mga cute na simbahan eh. Bakit? Kasi mga cute ang mga miyembro, di ba? Bakit? Cute din naman yung pastor eh. O di mas cute yung worker. Kahit dyan sa maliit na space na yan, pag nagsimula ka ng lumuhod, magpupulis ka sa buong mundo. Dahil gagamitin ka ng Diyos yung prayer mo para ipulis ang buong mundo. May mga aksidente rin sa ibang bansa na may plano ang Diyos sa taong yun, mapipigilan mo sa prayer mo. At kung mapapatunayan mo na pwede kang pagkatiwalaan dito, no, popromote ka niya. Pero kung buong bibig mo lumalabas ang reklamo, kahit yung kasama mo, yung pastor mo, magtataka ka, di ka na inutusan. Okay po, may gusto po ko i-share sa inyo rito na kasi magbe-break tayo. May gusto po ko i-share sa inyo rito na isang karanasan ko noong unang panahon na actually wala pang rema noon. Yun yung time na na tinetrain kami ng Diyos, na sabi ko ganito pala. First time po na naka-encounter po ako ng yung talagang possess. Yung talagang 100% na possess. Alam niyo, sabi nila, ang pinakamahirap daw na gawin ng isang demonyo ay mag-possess ng tao. Yun yung pinakamahirap. At yung mga mabababang rango ng demonyo, katulad po kasi may mga rule of darkness, principalities, powers, wicked spirits in high places. Yung mga mabababa lang yung yung mga powers at yung principalities, mababa yan. Ang pinakamataas daw ay yung ruler of darkness. Ibig sabihin, mga syudad na ang hinahawakan yan. No, minsan bansa ang hawak niyan. Talagang may hierarchy naman sila eh. At sinabi ni Pablo yun, yung pagkakasunod-sunod. Ngayon, ang i-deal natin ay yung tatlo lang, yung mga wicked spirits in high places, nasa himpap, na yan, above na, yung nasa atmosphere na mataas na yan, si Jesus na bahala ron. Ngayon po, nung first time na naka-encounter ako ng ganito, yung nagkaroon ako ng experience dito kasama ko si Pastor Danny noon, mabalikan ko nga lang kasi ang sinasabi po nila, yung mga marurunong magagaling dito, yung nakakapag-possess sa isang tao ay ruler of darkness lang, hindi kaya ng iba, no? Ngayon kapag yung spiritong yun ay nakapasok sa iyo, magtatawag pa ng iba yan, no? Kaya ganun katindi ang spirito ng tao na kaya niyang mag-contain ng maraming demonyo, maraming spirito, no? Kakaiba. Kasya silang lahat dyan sa espiritu ko kung papayag ka. Ngayon, balik po ako rito. Ngayon, may yung tao pong sinasabi ko sa inyo na possess, wala pang rema noon.
Ito yung first time ko naka-encounter ng dalawa, sabay sila. Sabi ko, wala akong experience, hindi ko alam, tinuturuan pala ako ng Diyos noon, tinuturuan pala si Pastor Danny noon, at tinuturuan pala kami noon kung paano humandle. Kasama ko po noon sila Pastora Eli, Leia, wala pang pastor sa amin, si Pastor Danny pa lang ang pastor noon. At ngayon, na-possess itong isang kabataan namin na kinukwento niya, sabi niya, nung magaling na, kinukwento niya na nakakita raw siya ng parang yung, alam niyo ba yung yung parang yung katulad ng ganito pero yung tatlong paa, yung parang switch na yung plug na yung tatlong paa, ito dalawa lang charger ito, yung tatlo. Nakakita raw siya ng gano'n, napaparating sa kanya, palapit sa kanya, habang nakapikit daw siya, nagpe-pray pa yan, nagpe-pray. At pagdating daw sa kanya, bigla raw siyang yung ginano na sa mukha. Ayun, na-possess na siya. Ngayon, ang dahilan naman kung bakit siya na-possess kasi ang dami siyang pinapapasok no? Kumbaga, nag-entertain na sama ng loob, ganito, ganyan. Ngayon po, nung pinapalayas na namin, nung sabay sila, magkaibang tao to, na sabay sila, siyempre, ang sasabihin mo, no, sa pangalan ni Jesus, wala ka namang sasabihin na sa pangalan ni Jeje mo, hindi, lalong mapoposesyon kapag kay pangalan ni Jeje mo ng ginamit mo, no? Tapos pagka sasabihin mo, sino ka, magsalita ka, sasabihin niya, ako si Jeje mo. Hindi ganun. Ngayon, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, alam mo yung sumasagot yung demonyo, hindi ako alis. Ganyan akin siya, papatayin ko siya. Yun yung first time na nakita ko na nung dahil sa hindi namin mapalayas yung demonyo, inabot kami ng 2 days bago mapalayas. Bakit? Hindi pa kami marunong. Hindi naman pala ganun, kailangan talaga palang ganun katagal hindi lang kami marunong kasi tinuturuan kami ng Panginoon. Ang mabuti na lang, walang sumuko sa amin. Kaya nga, endure. No? Yung iba ang sabi, pauwiin nyo na sa magulang yan, ibalik nyo na sa magulang. Bakit mo pauwiin sa magulang yun na-possess? Magagalit lang yung nanay niya na kasasalin nyo sa simbahan nyo, sa born again, yung anak ko napahamak, di masisira ang gawain. No? Hindi namin pinauwi. Talagang dinil namin, yung alam, hindi kami marunong. No? Tapos ito pa, ang isang problema, wala kaming pastor. Si Pastor Danny lang ang pastor namin, pero sa Bible School kasi, si Pastor Danny nag-aaral sa Bible School pero hindi kasi tinuturo sa kanila yan sa Bible School. Hindi tinuturo yung pagpapalayas kaya talagang actual sa OJT mo na lang makukuha Ngayon, dito ako nakakita na natulog po yung pasyente. Alam niyo na nagulat, nakaganyan siya, tulog siya ganyan. Tapos mamaya, habang tinitingnan namin, siyempre, pagod ng review, kaya hindi naman maalis, nakadiretso siyang ganyan, tapos biglang gaganon yung kamay, tapos gaganyan yung kamay, tapos hahawak sa kanya, sasakalin niya yung sarili niya. Ang gagawin namin, nakabantay kami ngayon, 24 oras, kasi 2 araw namin bago na palayas, tutulak mo yan, kasi papatayin niya yung sarili niya mabuti na lang na napadaan po kami ron, endure hardships, endure. Hindi mo susukuan ng miyembro mo. Kasi kung tupa mo yan, ibibigay mo pambuhay mo sa kanila. Yan ang batayan ng tunay na pastor. Ibibigay mo ang buhay mo sa kanila. Hindi ka matatakot kapag andyan na yung leon. Susugurin mo yung leon na hindi yung uwi na tayo. Baka tayo mapahamak, kainin pa tayo ng leon. Hindi ka tunay na pastor. Kung iiwanan mo ang tupa mo, bayaran kang pastor. Sabi nga nung iba isoli na raw sa nanay kasi 2 araw lang hindi umuwi. Hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit? Kasi mapupulaan lang ang simbahan at kawawa lang yung bata. Ipapaalbularyo lang nila yan. So ano po nangyari dito? Di palalayasin mo. Sasabihin mo rin sa demonyo, tingnan niyo po lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabihin, hindi ako alis. Yan, laging galit. Wala akong nakita magmula noon, unang panahon noon. Hanggang sa ngayon, wala akong nakitang demonyong kalmado. Laging galit. No, parang mga tao, laging masungit. Laging galit. No? Laging nakakunutang no. Kung hindi sila nagtatawa,
No, lagi silang galit, papatayin ko kayo. Mamamatay tao talaga itong mga demonyong to eh. Kaya nga tama yung sabi ni Jesus na he is a murderer from the beginning. Sino? Satanas. Okay. Ngayon, sasabihin ko, sa pangalan Jesus, lumayas ka, hindi ako alis, gaganyan yung demonyo. Alam niyo, dun sa, yung pagkasabi niyang gano'n, hindi ako alis, bubulong ako na, ewan ko kung maririnig niya, ang hirap naman palayasin itong demonyo ito. Narinig niyo ba? Taas nga ang kamay kung narinig niyo. Oh. Tapos mamaya, sabihin ko, sa pangalan ni Jesus, lalayas ka. Tapos sabihin ng demonyo, hindi ako alis. Alam niyo, bubulong na naman ako. Lalabas sa labi ko. Napapagod na akong palayasin itong demonyo ito. Kulit naman itong demonyo ito. Kailan kaya alis to? Pagod na ako eh. Inaantok na ako. Gusto ko na magpahinga. Ayaw pa rin umalis. Disturbo. Ayan, puro bulong ako ng bulong na. Pero wala nakakarinig. Ako lang. No, ako lang yun. Bakit? Kasi siyempre, hindi ko paparinig. Nahihiya rin naman ako. Pero alam nyo, bulong ako ng bulong na kailan kaya alis ito? Puro mga ganyan ang mga sinasabi ko. Ngayon, fast forward. Ano po nangyari? Nung umalis na, yung isang poses po ay kausap namin sa lamesa. Tulala siya. Tulala. Ngayon, sabi ko, naririnig mo ako? Sabi niya, naririnig kita. Tulala siya, gano'n ang itsura niya. Alam mo ba kung anong nangyari sa'yo? Naposes po sila Sunday ng gabi, no? Sunday. Ngayon, sabi niya gano'n, umalis yung demonyo Tuesday na. Ngayon, sabi kong gano'n, natatandaan mo ba yung nangyari? Sabi niya, wala akong matandaan. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Sabi ko. Sabi niya, hindi ba linggo ngayon? Hindi. Sabi ko, Martes na. Hindi. Linggo lang ngayon eh. Tsaka di ba gabi? Bakit umaga na? Sabi niya gano'n. Ngayon, so wala ka natatandaan kung ano nangyari sa'yo. Kaya nga kapag ka napoposes ang isang tao, walang natatandaan niya. Ngayon, sabi niya, may nangyari daw sa akin. Sino nagsabi sa'yo? Sabi kong gano'n. May dalawang lalaking nakaputi dyan sa likod mo. Ang laki-laki nila, nakaputi sila. Sabi ko, nakikita mo? Sabi niya, oo. Sino sila? Sabi ko, mga anghel daw sila. O, ano sila sabi nila? Sabi nila na ibabalik daw nila yung isip ko kasi nawala daw yung isip ko. Napakita nung sa katabi, no, wala ba isip mo? Tapos sabi kong gano'n, kaya wala ka natatandaan, kaya wala daw akong matandaan, pero ibabalik daw nila yung isip ko kasi dumaan daw ako sa laban. O, nanalo ba? Nanalo daw. Sabi niya gano'n. Tapos nung asan sila? Wala naman ako makakita eh. Nasa likod mo. Gano'n sila kalalaki? Sabi ko, malaki sila, mga lalaki nakaputi. Ngayon ito, sabi ko, pwede ba akong magtanong? Tatanungin ko, nakikita mo sila, naririnig mo ba? Titingin sila sa likod ko. Nung kasama ko si Pastor Danero, magkatabi kami. Ngayon, sabi niya, pwede ka raw magtanong, sasagutin daw nila. Ngayon, tinanong ko, ito yung tanong ko na, ewan ko ba naman bakit ito yung naisip kong tanong na, ewan ko ba, bakit naman gano'n, no? Siguro, iba sa inyo, isipin mo, anghel ito, anghel to. Tapos, sasabihin sa iyo ng anghel, magtanong ka lang kahit na ano. Siguro yung iba, sasabihin sa inyo, tanongin ko nga yung God's will ko kung ilan. Depende sa'yo. Pero kasi, yung time na yun, ang pumasok sa isip ko, ito pakinggan nyo pong mabuti to. No? Ang tanong na pumasok sa akin, ito po, sabi ko, gaano ba ako kagaling, karunong magpalayas ng demonyo? No, parang mayabang, di ba? Parang yabang. Pero kasi dun sa akin, gusto kong malaman kung epektibo ba yung paraan ko kasi 2 araw, ang tagal. Sabi kong ganun, talaga ba ganito na 2 araw palayasin tong demonyong to? Hindi ko alam. Kaya gusto kong malaman kung gaano ko ka-epektibo, alin ang mali sa akin, alin ang kulang sa akin.
alin ang, basta saan ako nagkukulang, bakit ganun katagal, ganun ba talaga, o mas mahaba pa kasi si Jesus pagka nagpalayas, kahit si Pablo, mismong yun, aalis hindi umaabot ang 1 oras ito, 48 hours, bakit ganun kaya parang ganun ang tanong ko na saan ko namimiss? Kumbaga, kasama rin naman si Pastor Danny na nagre-review, at saka kasama rin naman sila Pastor Eli. Hindi pa kami pastor noon, kabataan pa lang kami. No? Sila may mga asawa na, ako kabataan pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kaya tinanong ko, gaano ako kagaling, ilang porsyento ang effectivity ko, yung effectiveness ko, yung gaano ko kagaling magpalayas ng demonyo. Alam niya, tumingin siya dun sa likod kong ganon. Tapos, sinabi niya sa akin ito, pakinggan niyo pong mabuti ang sagot daw ng mga anghel. No? Ilang porsyento ang galing ko na magpalayas ng demonyo? Ngayon, ito po. Sabi nung tumingin siya sa likod ko, at tiningnan niya ako, at sabi niya ito, sabi nila, 80% ang galing mo na magpalayas ng demonyo. 80%? Ngayon, bigla akong nag-isip na sabi kong ganun, bakit 80%? Nasaan yung 20% na kulang? Bakit hindi 100%? Lumayas naman Pero bakit 80% lang? Ano nangyari doon sa 20%? Bakit kulang ako ng 20%? Tinanong ko ngayon. Sabi ko, pakitanong mo nga, sabi kong ganun, bakit anong nangyari doon sa 20%? Bakit hindi 100%? Alam niyo, tumingin siya sa likod ko, tapos nagsalita ulit siya sa akin, etong sagot daw ng mga anghel. Pakinggan niyo po mabuti. Ito yung sagot ng anghel, bakit 80% lang ang kakayanan ko magpalayas ng demonyo. Ito po yung sagot niya ng mga anghel. Sabi niya, kasi mareklamo ka daw. Kaya hindi umaalis yung demonyo kasi mareklamo ka daw. Alam niyo, napatameme akong gano'n, pasensya na kayo doon sa term. Napatahimik ako na parang, paano nilang nalamang mareklamo ako? Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero ito alam ko sa sarili ko, bumubulong ako. Reklamo ako ng reklamo. Pakisabi sa katabi, ngayon alam mo na kung bakit hindi lumalayas yung demonyo. Kasi yung reklamo mo. Okay. Kaya sabi niya gano'n, endure hardships. Itong reklamo natin, ito yung hindi magdadala sa ito yung naging dahilan bakit hindi nakarating sa lupang pangako ang mga Israelita. At sa ating mga Kristiyano, yung pagiging reklamador, doon nananakawan tayo ng kapangyarihan, nananakawan tayo ng blessing. No? Pag-aaralan natin ng kaunti ito, break muna tayo.